Mabilis ang ulam baka mo? Sagot kita. Less than 10 minutes, may masarap ka ng breakfast, lunch, or kahit dinner, pwedeng-pwede yung recipe natin for today's video. Mas masarap pag ganitong luto ang gagawin mo sa luncheon meat. Mas pinasarap at pinalevel up. Gusto mo rin ba? Tara, luto tayo. Una na muna natin gawin dito yung sauce para sa lulutuin nating luncheon meat mamaya. Bali sa isang bowl, magmix lang tayo dito ng 2 tablespoon ng water, 1 tablespoon ng soy sauce at 1 tablespoon ng brown sugar. Haluin lang natin ito hanggang sa matunaw na yung brown sugar, then set aside. At ito nga pala yung pinaka main ingredient dito sa ating recipe ngayon. Kakailanganin natin dito ng luncheon meat. Kahit na anong brand po yung gusto ninyong gamitin ay po pwede. Pero ako itong Hansong yung madalas kong ginagamit kasi talaga namang ang sarap nito at hindi maalat. At ang maganda pala dito sa Korean luncheon meat na madalas naming ginagamit, niluluto, inuulam ay napakamura. Usually naka buy one take one pa nga ito eh. Kung bet ninyo, ilalagay ko na lang yung link sa comment section kung saan ako madalas bumili. After kung ang mahiwa yan ng maliliit na pa-cubes, sa isang pan, maglagay tayo dito ng konting mantika at magluto tayo dito ng itlog. Timplahan natin ito ng asin, then takpan para maluto yung itlog dito sa sunny side up. Ganitong luto kasi yung gusto ko sa itlog. Same pan, lutuin naman na natin dito yung luncheon meat na hiniwa natin kanina. At ang gusto ko namang luto dito ay medyo tostado. At pagka ganito na nga yung itsura ng ating Korean luncheon meat na niluluto, ilalagay na natin dito yung sauce na ginawa natin kanina. Malasa naman na itong ating niluluto, kaya kahit hindi nyo natimplahan pa ng mga iba pang pampalasa. Pero kung gusto niyo mag-add ng MSG or konting seasoning ay pwedeng-pwede rin naman po. Haluin natin ito hanggang sa mag-caramelize na yung sauce dito sa luncheon meat, then ahunin na natin. At yung next na gagawin ko ay optional lang. Pwede kasi na plain rice lang yung gagamitin nyo dito or pwede rin naman na fried rice. May natira kasi akong fried garlic last time, so naisipan ko na mag-fried rice na rin at gamitin na nga dito yung garlic. At dahil Korean food ang peg ng ating recipe ngayon, kakailanganin din pala natin dito ng nori seaweed. Alam nyo ba na ang sarap nito? Madalas nga inuulam ko pa ito sa kanin. Bali, gugupitin pala natin ito ng maliliit na pa-cubes. At pag okay na nga lahat ng mga ingredients na kakailanganin, pwede na tayong mag-start na gumawa ng Korean luncheon meat rice bowl. Bali, una ko palang nilagay dito yung rice, then nilagyan ko ng nori seaweeds, at nilagay ko yung Korean luncheon meat na niluto natin kanina, then sa ibabaw lagyan natin ito ng egg. Ay grabe, ang sarap talaga nito. Sigurado mapapa-extra rice ka talaga. Gusto mo rin ba? Tara, kain tayo.